Kamusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw, Kanya tayong pinagkakalooban ng maraming pagkapala. Binibigyan ng buhay at lakas. Pinagkakalob niya ang sikat ng araw na pagkatapos ito ay sumikat sa umaga upang tayo ay Kanyang pagpapalain. Pinagkakalob ng Diyos ang gabi upang tayo magpahinga, kaibigan. Pero kinabukasan, muling pinapasikat ang Diyos ang araw dahilan sa napakabuti ng Diyos sa Kanyang mga anak, kaibigan. Dadako tayo sa ating muling pag-aaral. Ito'y may kinalaman sa isang paanyaya. Katulad ng aking tanong, kaibigan, sa una nating pinagkaloob na pabalita. Kung ang nangungumbida sa iyo ay isang importanteng tao, o kaya naman kasambahay mo, o kaya naman mahal mo sa buhay, ano ang iyong pakiramdam, kaibigan? Meron sa banal na kasulatan, ito ay isang paanyaya na isang lalaki sa kanyang biyanan. Ito ay natala sa aklat ng mga Bilang, Kapitulo 10, versikulo 29. Ang wika ng Biblia ay ganito. At si Moises ay nagsabi kay Hobad, na anak ni Reuel, na Medianita, biyanan ni Moises, kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa iyo, sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Israel. Kaibigan, ito ay isang paanyaya ng isang lalaki sa kanyang biyanan. Walang iba kundi sa ibang bahagi ng Biblia, ang tawag sa biyanan ni Moises ay Jethro. Pero sa bahaging ito, ang wika ng Biblia, Hobad na anak ni Reuel. Sa Biblia, kaibigan, kumisan may mga taong iba't ibang tinatawag sa kanilang mga pangalan. Sapagkat sinasabi naman sa Exodo 3:1, ng pangalan ng biyanan ni Moises ay Jethro. Papunta si Moises at ang bayang ng Israel sa lupang pangako, sa lupang Kanaan, na ipinangako ng Diyos una kay Abraham, kay Isaac, at din kay Jacob. Si Jacob ay pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan, naging Israel. Nanapat ang pangako ng Diyos mula sa pagkabiyag sa bansang Hebto, ay inilabas ng Diyos ang bansang Israel sa pangunguna ni Moises. Tinawag ng Diyos si Moises sa isang burning bush. Nakita ni Moises na samantalang ang punong ito ay nagliliyab pero hindi ito nauubos, kaibigan. Kaya nagkaroon siya ng isang curiosity, bakit ang punong ito ay nagliliyab pero hindi nauubos? At nangusap ang ating Panginoon sa kanya. Sa edad na 80 anyos, tinawag ng Diyos si Moises para siya ay manguna sa bayan ng Diyos patungo sa lupang pangako. At samantalang siya, kaibigan, ay patungo sa lupang pangako, kanyang kinumbida ang kanyang biyanan. Napakaganda ang relasyon ng biyanan at gayon din ng manugang. Hindi katulad kung minsan para bagang kontrabida palagi ang biyanan sa kanyang manugang. Subalit sa pangyayaring ito ay nagkakaroon ng magandang relasyon ang biyanan at gayon din ang isang manugang. At ang sabi ng ating Biblia, sumama ka sa amin, sapagkat ang Diyos nangusap sa amin, at kami ay magbibigay ng mabuting bagay sa iyo. Kaibigan, ang lupang pangako, ang lupain ng Kanaan, ay pinangako ng Diyos sa kanyang bayan, na nanupat ang lupang ito ay isang lugar na kung saan ang mga pananim nila ay napakadami ng bunga. Very fruitful, very fertile ang lupa. Kaya nga pinangako ng Diyos una kay Abraham, ang lupang pangako walang iba kundi ang lupang Kanaan. At samantalang naglalakbay ngayon ang bayang Israel sa pangunguna ni Santo Moises na ginamit ng ating Diyos, ang sabi ni Moises sa kanyang biyanan, sumama ka sa amin. At si Moises ay nagsabi kay Hobad na anak ni Reuel na Medianita, biyanan ni Moises,
kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon. Kaibigan, ang nagsabing Panginoon. At ang sabi niya ay ganito pa, aking ibibigay sa iyo, sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nagsabi ng mabuti tungkol sa Israel. Kaibigan, kung minsan nabibigo tayo kapag merong nangungumbida. Marahil halimbawa, merong fiesta o kaya merong isang kasalan at pagkatapos, ang ating expectation pagkatapos ng okasyon, tayo ay kakain ng mabuti, pero kung minsan, marahil kaibigan, hindi napakain ng iba. Nagkulang ng pagkain. Pero ang sabi rito, gagawin ka namin ng mabuti. Kaibigan, hindi masamang imbitasyon, kundi isang imbitasyon na nagbibigay ng kabutihan sa isang taong kinukumbida. Alam ba kaibigan, ang pangungumbida ng banal na kasulatan na maging tahanan ng kanyang bayan, inihahanda ng Diyos sa atin ang wika nga ng Biblia, hindi pa pumasok sa ating mga isipan, nakita ng ating mga mata, narinig ng ating mga tenga, yung ganda na inihahanda ng Diyos sa iyo, kaibigan, at saka sa akin. Kaya bilang aking kaibigan sa himpapawid, ako'y nangungumbida sa iyo, kaibigan. Alam mo ba kung ano ang inihahanda ng Diyos sa iyo? Narito, kaibigan, ang sinasabi sa aklat ng Ebanghelyo na sulat ni St. John, isa sa alagad ng ating Panginoon. Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3 ng Gospel of John. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magisampalataya kayo sa Diyos. Magisampalataya naman kayo sa akin. At sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kaibigan, ano sabi sa atin? Maraming tahanan. Kaya kung marami, ang Diyos ay merong lugar na inihahanda sa iyo, kaibigan. Kaya itong paanyayang ito, mabuting paanyaya, kaibigan, gagawan ka namin ng mabuti sapagkat ito ang imbitasyon muna galing sa Biblia at ito ay ginamit ng Diyos sa iyong lingkod, kaibigan, para kumbidahin ka sa isang magandang kalalagyan, sa isang tahanan. Anong sabi sa Biblia, kaibigan? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Kaibigan, meron kang lugar doon. Kaya ang kailangan natin, tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Isang mabuting balita, kaibigan. Hindi isang lupang pangako sa lupang ito, kundi ang pangako ng Diyos, isang tahanan doon sa langit. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, ako'y aalis. At sa aking pag-alis, ang sabi ng Panginoon, ako'y maghahanda ng tahanan sa inyo. Alam ng Panginoon sa ating mga tahanan. Bagamat kung minsan may mga palasyong tahanan, merong maralitan tahanan, merong bahay kubo. Pero kapag ang tao ay namatay sa lupang ito, kaibigan, papasok siya sa kanyang tahanan na yan na malakas, pero kung minsan lalabas tayong tuwid ang ating mga paa. Subalit sa tahanan ito na inihahanda ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, gusto ko kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Anong pangako, kaibigan, ni Moises sa kanyang biyanan? Sabi niya, gagawin ko ang mabuting bagay para sa iyo. Kaibigan, ito ay kaloob ng Diyos sa tao. Ang kaloob ng Diyos sa ito, we don't deserve it, kaibigan. Subalit, ang pangako ng Panginoon, ang kailangan lang, tayo ay manampalataya sa Panginoon, ating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan. Tayo ay magre-respond sa kanyang paanyaya sa atin, kaibigan, kapag ikaw ay tumugon. Merong isang lugar sa iyo ang Panginoon doon sa tahanan sa langit. Nanapat ang imbitasyon na ito, hindi na si Moses, kaibigan, kundi ito ay galing sa Panginoon natin. Na kung tayo tatalima sa imbitasyon na ito, meron kang kalalagyan, kaibigan. Pero ang tanong, meron ka bang lugar sa puso mo ang ating Panginoon?
katulad nung si Kristo ay napunta sa lupang ito. Nung malapit ng manganak si Virgin Mary, kasama si Joseph, nakasakay sa asno si Mary na ina ng ating Panginoon. Binaybay nila yung mga tahanan doon sa Bethlehem. Subalit ang kanilang sinasabi, wala kayong silid sa aming tahanan. Puno kami. Paano nga naman kaibigan kung punong-puno ang bahay, wala nang kalalagyan ng dumarit ng bisita, hindi natin sila pwedeng anyayahan pa sapagkat punong-puno ng bahay. Gayon din kaibigan sa ating mga puso. Kung ang ating puso ay punong-puno na ng mga bagay sanlibutan na ito, wala nang kalalagyan ng ating Panginoon. Marami sa mga tao ngayon punong-puno ang kanilang mga puso't isipan sa mga bagay sa mundong ito. Akala nila kaibigan, they can be satisfied sa mga bagay sa libutan na ito. Kaya ang iba, akala nila sila'y magkaroon ng kasiyahan pagka maraming salapi. Katunayan noong tinanong si John Rockefeller, isang bilyonaryo sa Amerika noong kanyang kapanahunan, how much money ang kailangan ng tao para siya ay masatisfy? Ang sagot ni John Rockefeller, samor, samor, samor. Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng satisfaction sa buhay mo kung mga bagay nito ay sa sanlibutan. Sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan nito ay pansamantala. Ang iba naman, sinusubok nila na sila ay magkaroon ng satisfaction sa mga karangyaan sa buhay. Katulad ng aking sinabi kaibigan, kahit na ikay maraming salapi sa sanlibutan na ito, wala kang satisfaction. Ang iba naman ay nais nilang magkaroon ng satisfaction sa paggamit ng drugs. Kaya ang problema ng ating mundo ngayon at maging ang ating bansa, marami mga drug addict kaibigan. Akala nila pagka nakahay na sila ay magkaroon ng satisfaction kaibigan. Subalit, anong mangyayari sa taong drug addict? Nasisira ang kanyang utak. Magkakaroon man yan, kaibigan, ng rehabilitation. Pero yung nasirang utak ng tao, hindi na maaaring may repair pa yan. Maaring yung mga bagong drug addict ay magkakaroon sila kaibigan ng sabihin natin na magagamot pa. Pero kapag yung utak ng tao sirang-sira na kaibigan, wala nang pag-asa. Ang iba naman ay gumagamit ng mga rugby kaibigan. Sinisingot ang rugby. Akala nila sila ay magkakaroon ng satisfaction kaibigan. Hindi magkakaroon ng satisfaction ng tao sa buhay na ito maliban na lamang sa ating Panginoong Jesus. Kaya si David, naranasan niya ang satisfaction sa ating Panginoon. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Panginoong wika, ang aking pastol, ako ay hindi magkukulang. Ano man ang panganib kaibigan sa mundong ito na kapag si Kristo ang nasa puso natin, si Kristo ang ating pastol kaibigan, tayo ay magkakaroon ng kasiyahan sa buhay. May mga tao na sinusubok nila sa libutan na ito para magkaroon ng satisfaction, ang ibang mga lalaki ay mambabae sila. Pero pagkatapos nun kaibigan, ano ngayon ang mangyayari sa buhay mo? Meron akong kakilala, iniwan siya ng kanyang asawa at ang sabi ng mga kaibigan, para mawala ang problema mo, maglasing ka, magsugal ka. At ang sabi niya, kanyang sinubok ang mga bagay na ito. Pero kaibigan, walang nangyari sa buhay niya. At isang araw ang sabi niya, napansin niya ang isang aklat, ang banal na kasulatan. Nung binasa niya ang banal na kasulatan at nabasa yung mga pangako ng ating Panginoon, kaibigan, nagkaroon ng satisfaction ang taong ito. Sapagkat ang ganap na kasiyahan sa buhay ay masumpungan lamang sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, sa aking tahanan ng wika, kayo ay may lugar. Pero ang kailangan, kaibigan, ikaw ay manampalataya. Kinakailangan tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Maaring sa araw-araw, kaibigan, kung minsan kapag nakita mo na ang maraming problema, para bagang nasisiraan ka ng loob. Pero kaibigan, sa ganong klaseng karanasan, meron tayong Panginoon na nagbibigay sa iyo ng isang pag-asa sa buhay.
Kaya nga, noong kinumbida ni Moises si Jethro, ang sabi, mabuting bagay ang aming ibibigay sa iyo, kaibigan. Doon sa tahanan na yon na pinagkakalob, inihahanda ng Panginoon, hindi ka magkukulang doon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang gusto ko, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang garansya, kaibigan, tanggapin natin ang paanyayang iyon. Tanggapin natin ang imbitasyon ng ating Panginoon. Na ano pa nang sabi nga, Israel's future was as secure as God's promises. Yung kanilang karagayan sa buhay ay naging sigurado sapagkat mismo ang Panginoon ang nangako sa bagay na ito. At ang sabi pa ng ating Biblia, kaibigan, alam mo ba ang ating buhay sa mundong ito? Tayo ay mga estrangero, kaibigan. Hindi tayo para sa libutan na ito. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hihintayin man natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ito ang kanyang pangako sa iyo. Ikaw ay hindi para sa sanlibutan na ito, kundi ikaw ay isang stranger lang, kaibigan. Nanapat ang isang stranger sa isang lugar ay hindi siya permanente. Kaya tayo ay pupunta sa sanlibutan tayo upang hihanda tayo ng ating Panginoon papaano tayo maging mabuting mamamayan doon sa langit na bayan, kaibigan. Ang tanong, handa na ba tayo? Subalit kung ang ating buhay ay hindi pa ayon sa kalooban ng ating Diyos, hindi pa natin mabitawan, kaibigan, ang maraming bisyo sa buhay natin, hindi pa natin mabitiwan yung kasalanan sa buhay natin, kaibigan, hindi pa tayong maaaring pumasok doon. Pero kapag binitawan natin ang lahat ng mga bagay na yan, at si Kristo na ang Panginoon ng buhay natin, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaibigan, yan ang kailangan natin, yan ang kailangan mo. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan. At kapag siya ang nanahanan sa buhay natin, kung anong gusto natin niya ang ginagawa natin, kaibigan, handa na tayong pumasok sa tahanan na inihahanda sa iyo at gayon din sa akin. Kaibigan, nangangailangan ng one step para tanggapin mo ang paanyaya ng ating Panginoon. Kaibigan, kailangan mo ang manampalataya sa Kanya upang ikay papasok sa Kanyang kaharian. Yung tahanang inihahanda para sa iyo at para sa akin, yun ang ating kakamtin pagka dumating ang ating Panginoon. Tayo malalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Meron kayong pangako na buhay na walang hanggan. Meron kayong pangako na isang tahanan. Kung aming tatanggapin ang aming Panginoon na aming tagapagligtas, kami ay magmagmana sa Kanyang kaharian na yon, na wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng kahirapan, sapagkat kasama namin ang aming Panginoon. Maraming salamat sa inyong pangako, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, muli ako nangungumbida sa iyo, kung ikay nagandaan sa ating pag-aaral sa oras na ito, kaibigan, mas maganda ang ating pag-aaral. Ikaw ay makasama kong muli sa ating pag-aaral sa Biblia sa magitan ng telebisyon. Pagpalain ka ng ating Panginoon.